Ihanda ang sarili sa mga paghihirap sa buhay. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 20, verses 17 to 28, and I read it for you. While Jesus was going up to Jerusalem, he took the 12 disciples aside by themselves and said to them on the way, "See, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be handed over to the chief priests and scribes, and they will condemn him to death. Then they will hand him over to the Gentiles to be mocked and flogged and crucified, and on the third day he will be raised." Then the mother of the sons of Zebedee came to him with her sons, and kneeling before him, she asked a favor of him. And he said to her, "What do you want?" She said to him, "Declare that these 2 sons of mine will sit one at your right hand and one at your left in your kingdom." But Jesus answered, "You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I am about to drink?" They said to him, "We are able." He said to them, "You will indeed drink my cup, but to sit at my right hand and at my left, this is not mine to grant, but it is for those for whom it has been prepared by my Father." When the 10 heard it, they were angry with the 2 brothers. But Jesus called them to him and said, "You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones are tyrants over them. It will not be so among you, but whoever wishes to be great among you must be your servant, and whoever wishes to be first among you must be your slave. Just as the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many." Ihanda ang sarili sa mga paghihirap. Masarap po ang mabuhay, biyaya ang buhay. Pero may mga pagkakataon na nararanasan natin ang paghihirap. May literal na mahirap, hindi nakakakain, walang pantustos sa pang-araw-araw. Dahil sa hindi magandang pamumuno at pamamalakad minsan ng gobyerno o ng pamahalaan, maraming mahihirap ang nasasakripisyo at nagsasakripisyo sa buhay. Hindi magandang sistema sa pagkain, kalusugan, sa healthcare, sa transportasyon, at sa iba pang aspeto ng buhay. May mga paghihirap din na hindi lamang sa pisikal, kung hindi emosyonal na paghihirap. Ang mga problema ay nagbibigay takot, nagbibigay pangamba, nagbibigay sugat sa ating mga puso na napakabigat dalhin araw-araw. Anong klaseng paghihirap meron ka sa kasalukuyan? Ngayong panahon ng Kwaresma, matingkad ang aspeto ng paghihirap sa mga pagninilay, sapagkat ang paghihirap ni Jesus ang sentro ng ating mga pinagninilayan ngayong panahon ng Kwaresma. Ang kanyang pagpapakasakit, ang kanyang pagkapako sa krus, ang kanyang pagkamatay. Pero tandaan po natin na hindi natapos sa paghihirap, kung hindi sa ikatlong araw na buhay na maguli. May pag-asa, may pagbangon, mayroong oportunidad para sa atin na malampasan kung anuman ang ating binubuhat sa kasalukuyan. Kung ikaw ay nasa panahon ng paghihirap, anuman yan, emosyonal, pisikal, sa mental, ikaw ay may sakit na dala-dala, lagi mong tatandaan na una nang naghirap si Jesus. At ipinakita sa atin na maaring nakakaligtas ang paghihirap. Ang paghihirap ni Jesus ang nagligtas sa atin. Ang ating pagpapakasakit,
para sa ating mga minamahal. Kung ikaw ay nagsasakripisyo para sa inyong mga minamahal, ay nakakaligtas. Ito'y tanda ng pagmamahal. Ito'y anino ng pagmamahal ni Jesus sa atin. Nagagawa nating magmahal sapagkat una na tayong minahal ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, sa gitna ng aming mga paghihirap, samahan niyo po kami. Huwag niyo po kaming pababayaan. Nananalig kami sa iyo na kami ay makakatayong muli sa buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.